ginawa ho natin marami yung ating pans kasi balak ho natin isang harbisan, uubusin po yung isang pan mga paryente. Isang harbisan para sa loob ng isang linggo maaaring araw-araw tayo kukuha sa iba't ibang pans na kasi naranasan natin nung araw na yung ginawa ho nating pans sobrang laki, hindi ho natin inuubos pag tayo ay nagha-harvest, kaya yung iba ay tumatanda, kaya nagkukulay, kayo manggi po siya at bigla na lang lumalabas po yung duckweed. Yun hindi po natin alam bakit duckweed yung papalit po sa ate Asola. Yan mga paryente, at yung gagawin din po natin ito mga paryente kasi ina-expect na po natin na nandito ho kasi tayo sa malapit sa punong kahoy. Ayan, kaya mag-expect po tayo na may malalaglag po rito yung mga tuyong dahon po ng dito, punong kahoy. Ano ba ito? Gibellina o pa kaya ito? Hindi po alam. Ayan, maglagay din po tayo ng po rito mga paryente, yung net na bubong po niya. Ayan mga paryente, update po tayo sa ating ampalaya. Ito po ay 7 days after transplanting. At yun nga paryente, kumakapit na po sila, umaakyat. Nagumpisa na po silang gumapang pataas mga paryente. At yung una po nating pinapaano po natin, mayroon po kasi ibang puno na hindi pa po dito lang sa baba gumapang, kaya delikado po pag pag biglang uminit masusunog po yung nila, yung pong dahon nila, yung pong sumasagi doon po sa plastic mulch. Yan, pag umiinit talagang masusunog po yun. Yan, kaya pinapakapit na po natin mano-mano doon po sa yung sa kawayan para mag-guide na po sila na paakyat. Katulad po nito mga paryente. Yan, ito pong sunog dito po sa gilid po ng dahon. Yan po ay tumama po yan sa plastic mulch. At yan, nasusunog. Yan po ay iiwasan po natin mga paryente. Kaya pinapaano ko na. Kumbaga, katulad po nito mga paryente. Yan, mukha siyang naligaw, kaya i-guide po natin siya para aakyat siya dito. Yan, kasi pag ito'y nainitan, yung dahon po ay tumama sa plastic mulch, talagang masusunog yung dahon. Ito nga may sunog na nga mga paryente, kaya pinapauna ko po itong pinapaakyat na po natin, gina-guide natin sila paakyat. Ayan, para dire-diretso na sila mga paryente. Ayan, at ngayong araw din mga paryente papagawa din po natin yung pong yung pong karagdagang balag doon po sa tagiliran po niya. Ayan, dito po sa gilid magdagdag po tayo ng balag. Ayan, ito po, magpatayo po tayo ng isang poste po rito. Dito, isang poste, tapat lang nitong poste din. At maglagay po tayo ng po diyan, karagdagang gapangan po nila, kasi yung
ampalaya po natin, pag sila'y nasa taas na, ay pwede po sila sa bandang kaliwa sila gagapang, yung ibang sanga naman doon sa bandang kanan. Ayan, kaya magdagdag po tayo ng gapangan po rito sa gilid. Ayan, at yan, pinapatapos ko po yung balag po natin sa taas mga paryente, kasi gusto kong mangyari ganito lang po yung distansya niya, yung lubid, yung paba papunta roon, kahit ito pong pa dito yung maikling lubid, kahit distansya lang mga paryente, kasi yung ating tanim mas maganda pag gagapang po sila, malapit lang po yung gagapangan po nila, hindi ho sila mahuhulog. Ayan, kaya pinapatapos pa po natin at pinapa-adjust na rin po natin yung pong distansya po na katulad po nito. Palagyan pa natin po ito ng lubid sa gitna, dalawa. Ayan. At ngayon ding araw mga paryente, ngayong umaga, pinapa sprayhan po natin ng fungicide, kasi ito po yung kadalasang kalaban po natin pag laging umuulan, lagi po silang nababasa. Yung fungus na naman yung pong kalaban po natin, kaya in-sprayhan po natin ang fungicide. Kasi ako po yung naniwala na prevention is better than cure, kaya inunahan na po natin. Kasi pag ito nga, pag lagi po silang basa, kasi sunod-sunod yung ulan mga paryente, yung klima po ay unpredictable, sunod-sunod yung ulan, tapos biglang uminit, yan po ay nagkakasakit po yung ating yung ating mga tanim. Ayan, pedisan paigas ang yuta paninom, totoo na sila okay kwan, delikado, kapunggos ng ating ampalaya. Ay mga paryente, nakapag-expand na rin po tayo sa ating saging. Ayan, yung nung una mga paryente, balak po natin dito ho tayo itanim po yung ating papaya. Pero nagbago po yung ating isip, kasi malayo na po kasi ito mga paryente. Ayan, at yung papaya natin doon lang i-intercrop po natin doon po sa ating second batch po ng ating kalamansi. At dito ho tayo mag-i-expand po ng ating sa katabi lang na po ng ating ampalayahan, mag-i-expand po tayo po rito ng ating saging. Ayan, nakapag-umpisa na po mga paryente. Ayan, ito ho kasing saging mga paryente, sikreto lang po ito, pero talagang sabihin natin kumikita. Ayan, ito pupunuin po natin ng saging po ito mga paryente, dito banda. Ayan, ayan mga paryente, dito ho tayo sa ating talungan. At umaambon po ngayon mga paryente, at mayroon po kasi tayong napapansin, yung pong dahon po ng ating talong mga paryente naninilaw. Ayan, pinagtatanggal ng yung ibang dahon nga naninilaw. At dito ito po yung mga dahong naninilaw mga paryente. Ayan, at ang sanhi po nito mga paryente, yung po bang klima na pabago-bago. Halimbawa, sunod-sunod yung ulan tapos biglang uminit, o kaya mainit tapos biglang umulan. Ayan, yan pong sanhi po nitong naninilaw, yung pong dahon po nila. At hindi naman ako nababahala mga paryente, kasi yung po talbos po nila, magaganda po yung talbos po nila. So makaka-recover din po ito mga paryente. Ayan, pabago-bago po kasi yung panahon. Akala ko nga pumasok na yung tag-init. Katulad nga ngayon mga paryente, umambon tapos lumakas ng konti. Ayan, wala pong pagkakaiba po nito, katulad ng halimbawa isang tao nagbibilad sa inis, sa tanghaling tapat, sobrang init, tapos biglang umulan at naliligo. Ayan, magkakasakit ka talaga nun mga paryente. Kaya wala pong pagkakaiba po nitong ating talong.
murabag ka ng nasubhan mga paryente. Ayan. At yun na nga, hindi po ako nababahala kasi yung mga talbos po niya wala po namang sinyalis na ano. At saka yung pong likuran mga paryente, may nakikita ho tayong mailan-ilan namumuti. Kasi pag tag-init mga paryente, iba na naman po yung ano, mga insektos na dadapok po dito sa ating talong, katulad ng ano, white flies. Pero wala pa po tayong nakikitang ano, mayroon pa ilan-ilan pero hindi na naman ho maiiwasan niya. Importante, kontrolado po natin yung kung ano, white flies. Ayan. At makaka-recover din ito mga paryente at tayo na may hindi nababahala. Kasi nga yung talbos po niya, magaganda po yung talbos. Ayan. Sisilip na rin po tayo doon po sa ating punlang kamatis. Kahapon po nagpunla po tayo at yung pong nagpunla po yung dalawang bagong intern po natin na nanggagaling pa po sa Leyte. Sila po nag-aaral sa Besca, Leyte. Kung mayroong UP Los Baños dito sa Bisayaan, mayroon ding Besca. Ayan. At silip muna tayo dito po sa ating papaya. Ito na po yung ating punlang papaya. Ang ganda po ng bulas nila mga paryente. Ito po isang buwan pa lang magmula nung ipinunla. At base na rin po doon sa ating kodigo, medyo mas mabilis po yung paglaki po nila kasi ang sabi doon mga around 50 days saka sila pwedeng mailipat tanim. Pero sa tingin ko sa laki nila po ngayon mga paryente, pwede na po silang ililipat tanim. Ayan. At hindi ko rin alam kung bakit sobrang ang gaganda po ng bulas po nila, rabuyag. Baka nandahil sa sa ating lupa ba? Sa ating maraming factors mga paryente. Sa ating lupa o yung pagkakaalaga. Kasi may kasama po kasi itong TLC. Pag-aalaga po natin. Ayan. O kaya sa environmental factors din mga paryente. Ayan, diretso pa tayo sa loob po ng ating greenhouse. Ayan, ito po yung ating punlang kamatis. Kahapon pa lang po ito ipinula. Yung variety po nito mga paryente, ito po ay Diamante Max. Ayan. Yung nagpunla po nito, yun na nga, yung dalawa po nating bagong intern po rito. Sila po yung mga OJT na nanggagaling pa po sa Baybay Leyte. Sila po yung nag-aaral sa Besca, yung Visayas State University. Isa na naman po yung mga biniro ko nga kahapon. Baka hindi po sila sanggabon. Yung pong mga paryente, yung may paniniwala kasi sa yung mga magsasaka na may mga tao na medyo maiinit yung kamay. Ibig sabihin pag nagpunla po sila, kukunti lang po yung mag-germinate. Pero usap-usapan lang naman yun, paniniwala lang naman yun mga paryente. Yan, sana po ito po umasa po tayo sa mag-germinate na po ito sa maaring 5 to 7 days. Germinate na po ito. Ayan. Yan mga paryente, magpupunla po tayo ngayon ng kamatis. Kasi ito po yung kamatis pa ito 20 to 30 days bago po ito mailipat tanim. Kaya handang-handa na po yung ating yung ating soil medium. Yung nga palang soil medium po natin mga paryente, ito po ay Bayo Slurry at saka Coco Peat. Yung pong ating soil medium. Ayan. Mayroon po tayong dalawang intern po dito galing Besca, Leyte. Ayan. Si ito nga Kayla at saka si Marian. Uy, nagkilala na din mo, Kim? Oo. Si tarong ba? Oo, si Kuan siya, si Kayla o si Kuan. Marian. Marian. Marian eh.
Ari ni Gil. Ay, Gail. Kayla Gail. Kayla Gail. Okay, lagi ito. Oo. Ay, ay. Ah, si Tata ni Tingo. Ay, ay. Naunahan mo ka. Ayan, mga paryente, ito na po sila. At, yung kurso po nila mga paryente, ito po yung agribusiness. Kung sa ganito yung kwanday, diferensya sa agribusiness o horticulture. Management, o apil na no, kanakatong kwan, sales, marketing, sales, no. Tuyok lang ta diri po hunday. Pwede ta kwan. Mupuyog ta po maligya. Andama lang yung sales stock. Nya mag-short gud mo day. Kay di ta palitan o di ta mag-short. Kumedya ra na day. Kumedya ra na day ha. Ayan, at yung ipupunla nga pala natin mga paryente, kamatis at yung variety po nito, ito po yung Diamante Max powered by East West. Sa matubuan, wala libre ta David. Ay, okay. Ang sa ito po yung ano, kasi fan po kasi tayo sa East West mga paryente. Halos mga punla po natin dito, yung mga buto po natin produktong East West, maliban lang dyan sa ating ano, papaya, kasi sa ano po yun, nonyo, yung pong Taiwanese na yung red lady. Ayan, at i-expose po natin itong dalawang intern po natin dito po sa ating ano, pagpunla, paglipat tanim, lahat iikot po sila. Oo. Ayan, nga pala, yun po ating harvest ngayon ng ano, talong mga paryente. At medyo ano, marami-rami yung segunda mga paryente. At saka natay ko na ni Ber katong reject Ber gamay ron no. Gamay ayo na. Nasipon dire. Kani. Sakto reject. Halos marami pa rin po yung ating primera mga paryente. Ito po yung mga primera. Ito segunda. At ito naman mag-isang plastic. Ito po yung reject. Ayan. At ito naman po yung ating ano, kalamansi. Ayan. Nakahanda na po ito mga paryente. Ayan. Yan naman po yung saging po natin. Ang lalaki po ng ating kalamansi mga paryente. Oh. Napakalaki po. Para po siyang ano, yung kiat. Oh, yung ayan, ang lalaki po ng ating kalamansi. Di ba mo sanggabon day? Kailan mo sanggabon? Adi mo sugarol. Kinara may tao nga lang dili turok pa. Oh, dili mo turok? Yan mga paryente, update po tayo sa ating pinapagawang ano, asola pans. Ayan. Ito na rin pala yung ating mga range areas mga paryente. Oh. Dito sa bandang kaliwa po natin, dito po yung ating range area na mga grow out po natin. At ito sa bandang kanan po natin, ito po yung ating nursery. Ayan. Yung nursery po yan. At doon po sa unahan, yung nasa dulo, mayroon po tayo incubator yan. Tapos sa kanan po niya, sa bandang kanan, nandun po yung ating growing pen. At eto, sisilipin po natin yung po ating asola pans mga paryente. Ayan. Ito na po yung ating asola pans, na buo na po yung ano, yung tatlong pans mga paryente. At yan, nalinsadahan na pala. Mayroon po tayong 6 na pans po rito mga paryente. Yung pong 4 rito, ay nakabuo pala sila ng ano, 7 pans. 3, 4, 5, 6 na pans lang pala mga paryente. Ayan.
At ginawa ho nating marami yung ating fans kasi balak ko natin isang harbisan, uubusin po yung isang pan, mga parente. Isang harbisan para sa loob ng isang linggo maaaring araw-araw tayo kukuha sa iba't ibang fans na kasi naranasan natin nung araw na yung ginawa ho nating fans sobrang laki, hindi ho natin inuubos pag tayo'y nagha-harvest, kaya yung iba ay tumatanda, kaya nagkukulay, kayo manggi po siya at bigla na lang lumalabas po yung duckweed. Yun hindi po natin alam bakit duckweed yung papalit po sa ate Asola. Yan mga pariente, at yung gagawin din po natin ito mga pariente kasi ina-expect na po natin na nandito po kasi tayo sa malapit sa punong kahoy. Ayan, kaya mag-expect po tayo na may malalaglag po rito yung mga tuyong dahon po ng dito, punong kahoy. Ano ba ito? Sibilina o baka ito, hindi ko alam. Ayan, maglagay din po tayo ng po rito mga pariente, yung net na bubong po niya. Net na bubong, bali dalawang fans, isang bubungan, tapos yung pinakadulo ng ating bubong dito po siya hanggang dito po. Dalawang purpose po natin para na rin po sa hindi tayo mapapasukan po ng yung pong palaka, kasi isa rin yung palaka nakikita ho nating maging problema po natin. Kaya tapos dito po yung entrance, daanan po niya. Kaya pwedeng dito siya mag-harvest o dito naman sa kanyang kanan. Tapos yan, dalawang pans, isang bubong na yung net. Yung net mga pariente, para na rin po yung yung net natin nga pala, yung hugis po niya, yung A. Para yung pong yung mga ito yung dahon na nalalaglag dito ho sa gilid. Dumiretso. Hindi ho siya pumupundo po diyan sa taas. At isi-seal din po natin itong harapan mga pariente, isi-seal po natin ito ng yung net pa rin para yun na nga, nang dahil sa palaka. Ayan. Sana po ito po makakatulong at check na ito po makakatulong po sa ating kakabawas po tayo sa gastos po natin sa ating mga patuka. Ayan mga pariente.